Okay, magandang umaga sa inyo. Ah, Mag-aano tayo ngayon na magmo-morning evangelism. Yung plano natin na location para sa morning evangelism, DSWD, PSA. Tapos yung paghayag natin ng magandang balita ay Tagalog. So hindi muna tayo magbawaray. Yun ang plano natin ngayon. Karamihan sa atin dito alam na o kilala na ang Biblia, 'di ba? Ang Biblia, ito yung salita ng Diyos. So, yung Biblia, marami siyang tinuturo sa atin. Isa sa mga importante na tinuturo ng Biblia tungkol sa kamatayan. So, alam natin na lahat tayo may araw ng kamatayan. Hindi tayo palagi sa mundo. Dadating din yung araw na mamamatay rin tayo. Yun ang katotohanan, di ba? Ngayon, ang turo sa Biblia, sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos mamatay ang tao, ang destinasyon niya, langit o impyerno. Yun ang turo ng Biblia. Pangalawa, ang turo ng Biblia, pumunta dito ang Panginoong Hesus para magbigay ng kaligtasan. So ngayon, ano ba ang dahilan bakit tayo binigyan ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus? Ang dahilan doon kasi kailangan natin ng kaligtasan. Yun po ang dahilan. Tulad po ng pagpunta nyo dito sa DSWD, pumunta kayo dito dahil kailangan nyo. So, yun din po ang dahilan bakit ipinadala ang Panginoong Hesus, kasi nakita ng Diyos na kailangan natin ng kaligtasan. Ngayon, ano ba ang dahilan bakit natin kailangan itong kaligtasan na to? Sabi sa Roma 3:23, lahat nagkasala. Di ba? So, ibig sabihin, lahat tayo mayroon kasalanan. Yun ang sabi ng Biblia. Lahat nagkasala. Ako, meron akong kasalanan. Ikaw, meron ka rin kasalanan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan? Ang ibig sabihin po ng kasalanan, ito po ay resulta ng pagsuway sa utos o batas ng Diyos. Pangalawa, hindi po sa paggawa. Pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, kasalanan yon. Okay? Ang kasalanan, ito ay resulta sa pagsuway sa batas ng Diyos. Ano ba yung mga batas ng Diyos na atin sinuway? Isa na po doon ang tinatawag na 10 utos o 10 commandments. Sino dito ang nakarinig na ng 10 commandments? Wala pa? 10 commandments, narinig na nyo? Yan. So ngayon, yung 10 commandments o 10 utos, ito ang binigay ng Diyos kay Moses. Nung si Moses nasa bukid, Sinai o Mount Sinai. Wow, sociality English, Mount Sinai. Ngayon, doon sa 10 Commandments, meron doon nakasulat na sabi na, you shall not steal. Kung sa Tagalog, wag ikaw magnanakaw. Magtatanong lang ako, meron ba sa atin dito, simula nung bata pa siya hanggang sa paglaki, hindi pa nakapagnakaw kahit isang beses? Lapis, ballpen, papel, piso, bayabas, manok. Kahit maliit na bagay ang ninakaw natin, kaibigan, kasalanan pa rin yon. Pagsuway pa rin sa batas ng Diyos na wag magnanakaw. You shall not steal. So yun ang sabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:23, lahat nagkasala. Ibig sabihin, lahat tayo sumuway sa batas ng Diyos. Walang taong nakaperpekto na sumunod sa batas ng Diyos. Wala. Kasi sabi ng salita ng Diyos, lahat nagkasala. Walang perpektong tao na naka-fulfill or nakatuman hanbalaw ng Diyos. Okay? Ngayon, pangalawa, ang turo ng Biblia, itong kasalanan na to, mayroong malaking problema na ibinigay sa atin. Ano bang malaking problema na binigay sa atin ng kasalanan? Sabi sa Roma 6:23,
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kabayaran po ang kasalanan. Ang turo ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sige, kunin ko, sir. Akin. Ay, abantay mo, sir? Sige. Kakadi ko na lang, dili. Okay. Amo good lay kataas. Okay na. So, yun po. Ang turo ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam nyo, nung panahon na hindi pa nagkasala si Adan at saka si Eva, walang kamatayan ang tao. Pero nung panahon na sumuway sila sa batas ng Diyos, sa utos ng Diyos, doon na nagkaroon ng kamatayan ng tao. Ano bang utos sa kanilang ng Diyos? Huwag kumain, hindi mansanas. Ano lang yun? Hindi natin alam kung anong prutas yun. Basta ang sabi doon, huwag kang kumain sa puno ng na masama, mabuti at masama. Tree of knowledge of good and evil. Okay? Ngayon, sumuway sila, kumain sila. So ngayon, dahil sumuway sila, namatay si Adan tsaka si Eva. Nagkaroon ng kamatayan ng tao. Kasi nga, sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun po yung dahilan bakit natin kailangan ng kaligtasan. Ang dahilan, makasalanan tayo. Ibig sabihin, sumuway tayo sa utos ng Diyos. Lumabag tayo sa batas ng Diyos. Pangalawa, mayroong kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ngayon, ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin na mayroong pangalawang kamatayan. Itong pangalawang kamatayan, sabi sa Pahayag 20:14, ang dagatang apoy. Okay? Siya ang pangalawang kamatayan. Ang turo ng Biblia, ang impyerno ay kamatayan rin. Pangalawang kamatayan. Ngayon, ito po ang dahilan bakit natin kailangan si Jesus para magkaroon ng kasalanan. Tinuruan tayo ng Biblia, tinuruan tayo ng salita ng Diyos, binigyan tayo ng dahilan bakit natin kailangan tanggapin si Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, number 1, makasalanan tayo. Walang tao na walang hindi makasalanan, lahat tayo makasalanan. Pangalawa, may kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, isa na rin din yung impyerno. Nakita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, lahat nagkasala. Lahat ng tao papunta na sa impyerno. Gusto man natin o hindi, yun po yung katotohanan. Okay? Halimbawa, dito sa syudad ng Tacloban, meron po tayong mga batas dito. Okay? Kung yung isang tao sumuway sa batas dito sa Tacloban, halimbawa, nagnakaw ng sasakyan, anong kabayan yun? Makukulong. Ganon rin po ang turo ng salita ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, ang kabayaran ng pagsuway sa utos ng Diyos o batas ng Diyos ay kamatayan. Pero mabuti na lang na ang Diyos natin ay naawa sa atin, puno ng nahabag. Diba? Meron siyang pagmamahal sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. So, anong ginawa niya? Pinadala niya si Jesus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Sabi sa kasulatan, namatay si Jesus para sa kasalanan. Ibig sabihin, si Jesus ang pinarusahan ng Diyos para hindi na parusahan ang mga tao ni Jesus. Okay? Para hindi na magbayad sa kasalanan ng mga tao ni Jesus, si Jesus po ang nagbayad sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Namatay siya dahil siya ang nagbayad ng kasalanan. Sabi sa kasulatan, ilinibing, pangatlong araw na buhay. Ngayon, yung Panginoong Hesus natin, nakaupo sa kanan ng ating Diyos Ama. Inihintay yung tamang panahon sa pangalawa niyang pagbabalik. Ngayon, itong kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos,
sa pamagitan ni Jesus, paano natin ito matatanggap? Para malaman natin, sabi ni Jesus sa Juan 3:16, kung sa English, John 3:16. Sinong familiar sa John 3:16? Di ba? Wala. Sabi din sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes on Him shall not perish but have everlasting life or eternal life." Ngayon, sabi ni Jesus, yung John 3:16 na yan po ang salita ni Jesus. Okay? Salita yan na ng Panginoong Jesus. Sabi niya, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung kaisahan niyang anak. Sino yon? Si Jesus. Ang dahilan bakit niya ibinigay yung kaisahan niyang anak, dahil sa pagmamahal. Hindi dahil mabuting tao tayo. Okay? Pinadala si Jesus dahil sa pagmamahal niya. Ibig sabihin, yung pagdating ng Panginoong Jesus ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Kasi kung walang pagmamahal ang Diyos, hindi ipapadala ang Panginoong Jesus. Hindi siya mamamatay sa cross kung walang pagmamahal ang Diyos. Mabuti na lang merong pagmamahal ang Diyos. Nakita natin yan, sabi niya, dahil sa pagmamahal niya, pinadala si Jesus, namatay siya dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, sabi ni Jesus sa Juan 3:16, "Whoever believes," kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Alam niyo, mayroong pangako ang Panginoong Jesus sa Juan 3:16. Ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Pero paano mo makukuha ang buhay ng walang hanggan? Sa pangako niya, kung mananampalataya ka sa Kanya. Ang pangako niya, mga kaibigan, sa Juan 3:16, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, magtitiwala, maniniwala, ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Ang kagandahan po, pag yung Panginoon po ang nangako, sigurado pong mangyayari po yun. Kasi yung Panginoon hindi po marunong mag-sinungaling. Dahil siya po ay holy. Ano ba Tagalog ito holy? Banal. Hindi katulad ng tao na yung tao pag nangako, pwede magkamali. Pwede hindi mangyari kasi pwede magsinungaling yung tao. Tayo nga, mga tao naniniwala tayo sa pangako ng politiko. How much more kaya hindi tayo maniwala sa pangako ng Panginoong Hesus? Dapat maniwala tayo sa pangako ng ating Panginoong Hesus. Sabi niyang Panginoong Hesus sa Juan 3:16, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, itong pangako niya, magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ano bang ibig sabihin ng buhay ng walang hanggan? Ang ibig po sabihin ng buhay ng walang hanggan ay halimbawa po yan ng kaligtasan. Ang pangako niya po, pag ikaw nanampalataya sa Kanya, dumating yung araw ng kamatayan mo, pupunta ka sa langit. Makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Wala mang makakapunta sa Diyos, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong makakapunta sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Hindi na tayo magkakaroon ng kaligtasan, kundi sa pangalan lang ng Panginoong Hesus. Ngayon, yung pangako niya sa Juan 3:16, kung sino man ang mananampalataya, magtitiwala sa Kanya, ang pangako niya, magkakaroon ng kaligtasan. Yan po ang pangako sa atin ng ating Panginoong Hesus. Itinuro niya sa atin paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang turo ng Panginoong Hesus sa Juan 3:16, sa pamamagitan ng pananampalataya, having faith on Jesus. Pag yung tao walang pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa langit. Haharapin niya yung kabayaran ng kasalanan niya. Pero sa tao na nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi na siya magbabayad
sa kasalanan niya. Bakit? Binayaran na ng Panginoong Hesus yung kasalanan niya sa pamamagitan ng kamatayan sa cross. Iyon po ang turo sa atin ng salita ng Diyos. Basahin ko lang kayo ng last nga bersikulo. Hebreo 3:15. So sabi dito, katulad na sinasabi ng salita, kung marinig nyo ang boses ng Panginoon, huwag niyong patigasin ang mga puso nyo. May utos sa atin yung salita ng Diyos. Kung ngayong araw, pag narinig mo ang salita niya, ang utos niya, huwag mong patigasin ang puso mo. Okay? O patigahonin mo kasing-kasing. Ano bang ibig sabihin na matigas yung puso? Hindi nakikinig, hindi naniniwala. Walang masama kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. Mas maganda magtitiwala tayo, gagawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag hindi tayo nagtiwala sa salita ng Diyos, mapapahamak lang tayo. Pero pag nagtiwala tayo, ginawa natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, mapapalayo tayo sa kapahamakan. Okay? Yun po yung mensahe sa atin ngayon. Naniniwala po ako na ngayong umaga, hindi po siya aksidente. Bakit nyo napakinggan? Plano po yan ng Diyos na marinig nyo, mapakinggan nyo yung salita, yung magandang balita. Okay? Hindi po siya aksidente. Ang turo sa atin ng Panginoong Hesus, para magkaroon ka ng kaligtasan, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya o magtiwala ka sa Kanya. Okay? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Maniwala ka na sa pamagitan ng kamatayan niya, sa pamamagitan sa Kanya, magkakaroon ka ng kaligtasan. Okay? Ngayon, kung gusto niyo magpatuloy na malaman tungkol sa salita ng Diyos, makatulong po kami sa inyo. Kada linggo, meron po kaming pagtitipon, Bible Fellowship, sa Marasbaras, okay, Marasbaras, Avenue Hotel. Pwede po kayo pumunta doon sa Avenue Hotel. Magtanong lang kayo sa front desk kung saan yung nagbabible, okay? BCF. So, 3:00 ng linggo, pumunta po kayo kung bakante kayo at saka seryoso kayo na matuto tungkol pa sa salita ng Diyos. Okay, magdasal po tayo. Mahal naming Ama, maraming salamat sa umaga na to. Maraming salamat sa magandang balita. Maraming salamat sa magandang biyahe na ibinigay mo sa amin. Salamat rin po sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Panalangin ko po na kung sino man po ang binigyan nyo ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, tulungan nyo po sila na lumago pa, proteksyonan mo yung pananampalataya nila, at pinagdadasal ko po, kung sino man po ang nandito, kung ano man yung pakay nila dito sa DSWD, tulungan nyo po sila, bigyan nyo po sila ng success ng pagpunta dito sa DSWD. Pinapanalangin po rin namin yung mga empleyado ng DSWD. Ngayong araw, bigyan nyo sila ng lakas, magandang puso, para maganda yung serbisyong publiko nila. Pinapanalangin rin po namin na sila rin po makatanggap ng buhay ng walang hanggan. Dinadasal namin ito sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tatapos ko lang po magsalita tungkol sa magandang balita. Tatapos rin tayo mamigay ng flyers. Nagko-closing prayer na po tayo. Sana makapunta tayo ng PSA ngayon.